10 nakakamanghang larawan ng before and after. Lahat ng bagay ay maaaring magbago dahil wala namang permanente dito sa mundo. Kahit ang mga sikat ay maaaring mawala sa kasikatan at ang mga kapuspalad ay maaaring makaahon sa kahirapan. Sa mga larawan ay ganun din. Sa pamamagitan nito ay maaari nating makita ang mga naging pagbabago ng isang tao o lugar. Kung kaya't sa video na ito ay sisilipin natin ang 10 mga larawan na nagpapakita ng napakalaking pagbabago. Kaya naman simulan na natin. Number 1. Downtown Dubai. Noong unang bahagi ng 20th century, ang Dubai ay isang maliit na bayan na matatagpuan sa gitna ng Arabian Desert. Ang kabuhayan ng mga tao ay umiikot sa pangingisda at pangangalakal ng perlas. Ang lugar kung saan matatagpuan ngayon ang Downtown Dubai ay isang simpleng disyerto, patag, mainit at walang palatandaan ng modernong pamumuhay. Sa mga panahong iyon, mahirap isipin na ang tahimik na lugar na ito ay magiging sentro ng karangyaan at kasikatan. Ang lahat ay nagsimulang magbago noong 1960s nang matuklasan ang langis sa Dubai. Sa ilalim ng pamumuno ni Sheikh Rashid bin Said Al Maktoum ay nagkaroon ng malawakang plano para sa hinaharap ng lungsod. Hindi sila kontento na umasa lamang sa langis bilang pangunahing yaman. Sa halip ay nais nilang gawing sentro ng turismo, negosyo at modernong pamumuhay ang Dubai. Kaya noong 1997, ang kumpanyang MR Properties na pinamumunuan ni Mohammed Alabar ang inatasan na magpatupad ng isang ambitious project, ang Downtown Dubai. Ang layunin ay magtayo ng isang lungsod sa loob ng lungsod na magiging simbolo ng pag-unlad ng Dubai. Samantala kung babalikan ang Downtown Dubai bago ito magbago, ito ay isang simpleng disyerto na walang anumang istruktura, walang kalsada, gusali o anumang palatandaan ng modernong kabihasnan. Ang lugar ay para lamang sa mga nomadic tribes na namumuhay ng simple. Tanging buhangin ang tanawin sa bawat dako. Ngunit ngayon ang Downtown Dubai ay isa na sa mga pinakakilalang lugar sa mundo. Sa gitna nito ay ang Burj Khalifa, ang pinakamataas na gusali sa buong mundo na may taas na 828 meters. Ito ay hindi lamang isang gusali kundi simbolo ng ambisyon at tagumpay ng Dubai. Bukod sa Burj Khalifa ay naroroon din ang Dubai Mall na isa sa pinakamalaking mall sa buong mundo na may higit 1,200 na tindahan at mga world-class attractions. Sa tabi nito ay ang Dubai Fountain na isang napakagandang fountain show na umaakit sa milyon-milyong turista taon-taon. Ang lugar ay naging sentro ng negosyo, entertainment at luxury living. Number 2. Zombie Boy. Si Rick Janes o mas kilala bilang Zombie Boy ay isa sa mga pinaka-iconic personality na nakilala dahil sa kanyang kakaibang anyo. Ang buong katawan niya ay natatakpan ng mga tattoo na anyong kalansay at nabubulok na laman. Ngunit higit pa sa kanyang hitsura, ang kanyang kwento ay tungkol sa tapang, pagiging totoo sa sarili at pagpapahalaga sa sining. Si Rick Janes ay ipinanganak noong August 7, 1985 sa Chateauguay, Quebec, Canada. Bata pa lang ay naharap na siya sa isang seryosong pagsubok sa buhay nang madiagnose siya na may brain tumor. Sa kabutihang palad ay naging matagumpay ang operasyon, ngunit ang karanasang ito ay nag-iwan ng malalim na epekto sa kanya. Naging interesado siya sa kakaibang sining, punk music at mga horror-themed na bagay. At sa edad na 19 ay nagsimula si Rick magpatattoo. Ang una niyang disenyo ay isang skull na sumisimbolo ng kanyang pagmumuni-muni tungkol sa buhay at kamatayan. Pero hindi siya tumigil doon. Unti-unti niyang ginawang parang isang living skeleton ang kanyang katawan. At sa tulong ng kilalang tattoo artist na si Frank Lewis, ginugol ni Rick ang 6 na taon para kumpletuhin ang kanyang transformation. Ang desisyon niyang magpatattoo ng ganito ay hindi lang tungkol sa style. Para sa kanya, ang katawan ay isang canvas na maaaring gawing masterpiece. Ang bawat disenyo ay may kwento at layunin. Maliban dito, si Rick ay naging zombie boy dahil sa kanyang itsura na parang isang buhay na kalansay. Ang kanyang layunin ay ipakita na ang kagandahan ay hindi kailangang sumunod sa tradisyonal na pamantayan. Ang kanyang mga tattoo ay simbolo ng pagtanggap sa sarili at pagtutol sa mga inaasahan ng lipunan. Sa kanyang mga salita, ang kanyang hitsura ay hindi tungkol sa pagiging kakaiba lamang. Ito ay tungkol sa pagpapahayag ng kanyang paniniwala at pagmamahal sa sining. Samantala, nakilala si Zombie Boy noong 2011 nang lumabas siya sa music video ng kanta ni Lady Gaga na Born This Way. Ang kanta ay tungkol sa pagtanggap sa sarili at ang kanyang hitsura ay tumugma sa mensahe nito. Mula noon ay naging sikat siya sa mundo ng fashion at entertainment. Number 3.
Charla Nash. Noong February 16, 2009 ay naganap ang isang trahedya na nagbago sa buhay ni Charla Nash. Si Charla ay isang simpleng babae mula Connecticut, kilala bilang maasikaso at mapagkakatiwalaan. Ngunit isang hindi inaasahang insidente ang nangyari na tumatak sa kasaysayan at umantig sa puso ng marami. Ang trahedya ay nagsimula sa isang chimpanzee na nagngangalang Travis, alaga ni Sandra Herold at matalik na kaibigan ni Charla. Si Travis ay halos itinuturing na tao, pinapasuot ng damit, sinasama sa mga biyahe at parte na ng pamilya Herold. Ngunit kahit ganoon, isa pa rin siyang wild animal at ang kanyang likas na ugali ay hindi tuluyang nawala. Sa araw ng insidente ay nagwala si Travis at hindi makontrol ni Sandra. Tinawagan niya si Charla para humingi ng tulong. Nang dumating si Charla, sa halip na humupa ang sitwasyon ay bigla siyang inatake ni Travis. Ang chimpanzee ay naging sobrang marahas, sinira ang kanyang muka at mga kamay. Tumagal ang atake ng mahigit 12 minutes bago dumating ang pulis at napatay si Travis. Matapos ang insidente ay halos hindi na makilala si Charla dahil sa tindi ng pinsala. Nawala ang kanyang ilong, mata at bibig at nasira rin ang kanyang mga kamay. Isinugod siya sa ospital at sumailalim sa mahabang operasyon para mailigtas ang kanyang buhay. Ang nangyari kay Charla ay gumulat sa mundo at ang kanyang kwento ay naging headline sa mga balita. Sa kabila ng matinding trahedya ay hindi sumuko si Charla. Kaugnay pa nito, noong 2011, siya ay sumailalim sa isang full face transplant surgery na isa sa mga pinakaunang ganitong operasyon sa Amerika. Tumagal ang operasyon ng mahigit 20 hours at kahit hindi na ibalik ang kanyang dating anyo ay naging matagumpay ito. Nagawa niyang bumangon at harapin ang buhay na may tapang. Ibinahagi ni Charla ang kanyang kwento sa mga interview. Sa kabila ng kanyang pisikal na pagbabago ay patuloy siyang naging inspirasyon sa maraming tao. Number 4. Jim Wolf. Noong 2013 sa lungsod ng Grand Rapids, Michigan ay isang lalaking nagngangalang Jim Wolf ang unti-unting nawalan ng direksyon sa buhay. Isa siyang dating sundalo ng National Guard na matapos ang kanyang serbisyo ay nahirapan bumalik sa normal na buhay. Sa ilalim ng mabigat na suliranin ay nalulung siya sa alak na walan ng tirahan at nalayo sa kanyang pamilya. Pero sa kabila ng kanyang kalagayan ay isang simpleng proyekto ang nagbigay liwanag sa kanyang madilim na sitwasyon at nagbukas ng bagong pag-asa. Maliban dito, si Jim ay isang veteran na minsang naglingkod para sa kanyang bansa. Ngunit matapos ang kanyang serbisyo ay nagsimula siyang makaranas ng matinding kalungkutan at trauma mula sa kanyang mga karanasan sa digmaan. Hindi niya nakayanan ang bigat ng emotional pain kaya nalulong siya sa alak. Sa kalaunan ay tuluyan siyang napariwara, nawala ang tirahan at unti-unting lumayo ang kanyang pamilya at mga kaibigan. Samantala, noong November 2013 ay isang organisasyong tinatawag na The Gage Ministries ang nakakita kay Jim. Ang layunin ng grupong ito ay tulungan ang mga walang tirahan sa pamamagitan ng pagkain, suporta at iba pang serbisyo. Sa isang espesyal na proyekto ay inalok nila si Jim ng isang makeover. Sa makeover ay inayos ang magulo at mahabang buhok ni Jim. Nilinis ang kanyang muka at binihisan siya ng maayos na damit. Mula sa isang lalaking mukhang napagod sa buhay ay bigla siyang naging isang taong tila handang harapin ang mundo. Ngunit ang mas mahalaga, ang makeover ay nagbigay ng panibagong pananaw sa sarili ni Jim. Ang makeover ni Jim ay naitala sa video at inilabas online. Sa loob ng ilang araw ito ay naging viral at napanood ng milyon-milyon sa buong mundo. Sa video ay kitang-kita ang transformation ni Jim mula sa isang taong nalugmok sa hirap tungo sa isang lalaking napuno ng pag-asa. Dahil sa video ay maraming tao ang nag-abot ng tulong kay Jim. Nakipag-ugnayan ng iba't ibang grupo para tulungan siyang makaalis sa kanyang adiksyon. Sa wakas ay nagkaroon siya ng tirahan, naayos ang relasyon niya sa kanyang pamilya at nagsimula ng panibagong buhay. Number 5. New York. Ang New York City ay isa sa mga pinakasikat na lungsod sa buong mundo, ngunit ang kasaysayan nito ay nagsimula sa isang simpleng bayan. Mula noon hanggang ngayon ang lungsod ay naging simbolo ng pagsusumikap, pagbabago at tagumpay. Noong 1609 ay natuklasan ni Henry Hudson ang lugar na kilala ngayon bilang New York. Tinawag itong New Amsterdam ng mga Dutch na unang nanirahan dito. Noon ang lugar ay simple, may mga bahay na gawa sa kahoy, maliliit na daungan at simpleng pamumuhay. At noong 1664 ay sinakop ito ng mga Ingles at binigyan ng bagong pangalan na New York bilang parangal kay Duke of York. Bagamat maliit pa ang populasyon ay nakita agad ang potensyal ng lugar dahil sa lokasyon nito malapit sa tubig na mahalaga sa kalakalan.
Kaya noong 19th century ay nagsimula ang mabilis na pag-unlad ng New York. Isa sa mga mahalagang pangyayari ay ang pagbubukas ng Erie Canal noong 1825 na nagbigay daan sa pag-uugnay ng lungsod sa iba pang bahagi ng Amerika. Ang New York ay naging sentro ng negosyo at trading. Kaugnay pa nito, maraming migrants mula Europe ang dumagsa sa lungsod sa pamamagitan ng Ellis Island tulad ng mga Irish at Italian. Naghahanap sila ng bagong buhay at mga oportunidad. Subalit hindi lahat ay madali dahil dumami rin ang mga mahihirap na lugar tulad ng 5 Points na naging tahanan ng maraming naghihikahos. Samantala noong 20th century ay naging kilala ang New York dahil sa mga makabagong gusali at sistema. Ang Empire State Building na itinayo noong 1931 ay naging simbolo ng katatagan ng lungsod sa gitna ng Great Depression. Kasabay nito ang pagbubukas ng subway noong 1904 ay nagbigay ng mabilis at murang paraan ng transportasyon para sa mga tao. Ngayon ang New York ay itinuturing na isa sa pinaka-dynamic na lungsod sa buong mundo. Kilala ito sa mga lugar tulad ng Times Square, Central Park at Statue of Liberty na patuloy na dinadayo ng milyon-milyong turista taon-taon. Ang muling pagtatayo ng One World Trade Center ay simbolo ng pagbangon ng lungsod mula sa trahedya. Number 6. Barack Obama. Si Barack Obama, ang ika-44 na Pangulo ng United States, ay naging simbolo ng pag-asa at pagbabago. Sa kanyang kwento ay makikita ang isang tao na nagmula sa simpleng simula ngunit umangat sa pinakamataas na posisyon sa bansa. Kasabay nito ay makikita rin ang malaking pagbabago sa kanyang anyo at buhay habang ginagampanan ang mabigat na tungkulin ng pagiging leader. Si Barack Obama ay isinilang noong August 4, 1961 sa Hawaii. Lumaki siya sa isang pamilyang may magkaibang kultura, kaya maaga pa lang ay natutunan na niya ang halaga ng pag-unawa at pagtanggap sa iba't ibang tao. Sa kabila ng mga hamon ay ipinakita niya ang kasipagan sa pag-aaral at nagtapos sa mga prestigious institutions tulad ng Columbia University at Harvard Law School. Sa kanyang mga litrato noong kabataan ay makikita ang masayahin at puno ng energy na si Obama. Noon pa lang ay ramdam na ang kanyang pangarap na gumawa ng pagbabago kahit hindi pa niya alam ang bigat ng landas na tatahakin niya balang araw. Samantala, noong 2008 ay naging malaking balita si Obama nang mahalal bilang unang African-American na Pangulo ng United States. Sa gitna ng mga hamon sa ekonomiya at pagkakahati ng lipunan ay dala niya ang mensahe ng pag-asa at pagkakaisa. Ang tagumpay niya ay nagbigay inspirasyon hindi lang sa Amerika kundi sa buong mundo. Ngunit habang lumalalim ang responsibilidad ay nagsimulang magbago ang kanyang anyo. Ang masigla niyang muka noong simula ng kanyang termino ay unti-unting nagkaroon ng mga linya ng pagod. Ang kanyang buhok ay nagsimulang pumuti na isang palatandaan ng bigat ng mga problemang kinaharap niya tulad ng pandaigdigang krisis sa ekonomiya, digmaan at mga kontrobersya sa politika. Pagtapos ng 8 taon bilang Pangulo ay makikita na ang malaking pagbabago kay Obama. Sa mga litrato noong 2016 ay makikita ang isang leader na nagbago hindi lang sa anyo kundi sa kalaliman ng kanyang karanasan. Ang dati niyang maitim na buhok ay tuluyan ng pumuti at ang kanyang muka ay puno na ng linya ng pagod. Ngunit sa kabila nito ay nanatili ang tapang at ngiti niya na isang patunay ng kanyang katatagan. Sinabi rin niya, kapag naging leader ka, bumabagal man ang kilos mo o sumasakit ang katawan, ang iyong puso at diwa ay mananatiling malakas. Number 7. Lucia Pitalis. Si Lucia Pitalis ay isang Italian makeup artist na kilala sa kanyang natatanging talento sa pagbabago ng anyo. Gamit ang makeup, wigs at props ay kaya niyang gayahin ang hitsura ng mga sikat na tao at karakter na parang sila mismo. Sa social media ay sumikat siya dahil sa kanyang kahangahangang before and after transformations na nagbigay inspirasyon sa libo-libo. Si Lucia ay mula sa Sardinia, Italy at mahilig na siya sa sining at musika mula pagkabata. Nag-aral siya ng painting at tumugtog ng musika, ngunit nang subukan niya ang make-up ay natuklasan niya ang isang kakaibang paraan ng pagpapahayag ng kanyang talento. Ang kanyang sariling muka ang naging canvas niya at dito nagsimula ang kanyang makulay na paglalakbay sa sining ng transformation. Samantala, ang sining ni Lucia ay kakaiba dahil hindi lang siya basta gumagamit ng make-up. Ginagawa niya ang sarili niyang muka na mukhang ibang tao o karakter. Ilan sa mga pinakasikat niyang ginaya ay sina Freddie Mercury, Queen Elizabeth, Tony Montana mula sa Scarface at Walter White mula sa Breaking Bad.
Sa tulong ng detalyadong make-up at props ay naibibigay niya ang eksaktong hitsura at forma ng mga taong ginagaya niya. Hindi lamang muka ang ginagaya niya, kundi pati ang ekspresyon, emosyon at pagkatao ng mga ito. Kaugnay pa nito, nagsimula ang transformation journey ni Lucia noong 2014. Sa una ay ginagawa niya ito para lamang sa kasiyahan, ngunit nang makita niya ang potensyal ng kanyang gawa ay lalo siyang nagsikap. Bawat transformation ay may proseso at pinag-aaralan niya ang muka, galaw at personalidad ng gagayahin niya bago simulan ng makeup. Gumugugol siya ng maraming oras para tiyakin na perfect ang bawat detalye. Para kay Lucia, hindi ito simpleng makeup lamang, kundi isang paraan para parangalan ang mga taong humubog sa kultura. Gayun din naman sumikat si Lucia dahil sa kanyang mga before and after photos na ibinabahagi niya sa social media. Sa Instagram ay marami ang humanga sa kanyang kakayahang gawing ibang tao ang sarili niya. Ang kanyang likas na kasiyahan at pagiging malikhain ay nagustuhan ng kanyang mga taga-subaybay. Ang kanyang mga transformation ay hindi lamang pagpapakita ng talento, dahil nagdulot din ito ng kasiyahan at inspirasyon sa marami. Sa katunayan, ang sining ni Lucia ay nagbigay inspirasyon sa maraming tao, lalo na sa mga mahilig sa makeup at sining. Number 8, 50 Cent. Si Curtis Jackson, o mas kilala bilang 50 Cent, ay isang sikat na rapper, producer at negosyante. Kilala siya hindi lang sa kanyang musika kundi pati sa kanyang kakaibang kwento ng pagbabago. Mula sa matipuno at malakas na anyo hanggang sa isang payat na ikinagulat ng marami. Si 50 Cent ay isinilang noong July 6, 1975 sa South Jamaica, Queens, New York. Bata pa lang siya ay mahirap na ang buhay niya. Nawalan siya ng ina sa murang edad na 8 years old at dahil dito ay napasok siya sa pagbebenta ng droga habang bata pa. Sa kabila ng madilim niyang kabataan ay lumabas ang kanyang talento sa musika. Nagsimula siyang mag-rap at natuklasan siya ni Jam Master Jay ng Run DMC na isang malaking pangalan sa hip-hop industry. Samantala, noong 2000 ay muntik nang matapos ang lahat para sa kanya nang siya'y tambangan at barilin ng 9 na beses. Pero milagro siyang nakaligtas. Ang karanasang ito ang nagbigay inspirasyon sa kanyang musika, tulad ng hit album niyang Get Rich or Die Tryin' noong 2003. Ang album na ito ang nagpaangat sa kanya bilang isa sa pinakasikat na rapper sa mundo. Sa kasagsagan ng kanyang kasikatan ay kilala si 50 Cent sa kanyang matipuno at malakas na katawan. Madalas itong ipakita sa mga music video niya tulad ng sikat na kantang In The Club kung saan makikita siyang nagbubuhat at nag-e-exercise. Para sa maraming tao, ang katawan niya ay simbolo ng tagumpay, tapang at disiplina. Ngunit noong 2011 ay nagulat ang mga tao nang makita ang malaking pagbabago sa anyo ni 50 Cent. Para sa pelikulang All Things Fall Apart ay ginampanan niya ang papel ng isang football player na may cancer. Para maging makatotohanan ang kanyang pagganap ay nagdesisyon siyang magbawas ng 54 pounds. Mula sa kanyang timbang na 214 pounds ay bumagsak siya sa 160 pounds. Ang kanyang transformation ay nakamit sa loob ng 9 na linggo sa pamamagitan ng isang mahigpit na liquid diet at regular exercise. Sa mga litrato ay halos hindi na siya makilala dahil payat ang kanyang muka at ang dati niyang malusog na katawan ay nagmukhang mahina at pagod. Number 9. Special Effects. Sa likod ng mga pelikulang dinadala tayo sa ibang mundo ay ang special technology na tinatawag na special effects. Ito ay mga paraan para gawing totoo ang mga eksenang hindi natin kayang makita sa tunay na buhay. Samantala, noong 1896, sa Paris, France ay isang direktor na si Georges Méliès ang unang gumamit ng special effects. Mahilig siya sa magic at ginamit niya ang kanyang kaalaman para gawing kakaiba ang kanyang mga pelikula. Sa pelikula niyang A Trip to the Moon 1902 ay ipinakita niya ang eksena kung saan bumagsak ang rocket sa mukha ng buwan. Ginamit niya ang mga props, backdrop at stop motion para gawing makatotohanan ang eksena. Sa panahong iyon ay simple lang ang mga kagamitan, pero ang mga idea ni Méliès ay parang magic para sa mga manonood. Siya ang nagpakita na ang pelikula ay kayang magkwento ng mga bagay na imposible sa tunay na buhay. At noong 1930s ay mas umunlad ang special effects sa Hollywood. Sa pelikulang King Kong 1933 ay ginamit ang stop motion animation para buhayin ang isang higanteng gorilla. Ang artist na si Willis O'Brien ang nasa likod ng special effects na ito.
Gumamit siya ng maliit na model ni Kong na ginagalaw niya frame by frame para makuha ang galaw ng gorilya. Dahil dito, ang King Kong ay naging napaka-popular at pinaniwala nito ang mga tao na posible pala ang ganitong mga eksena sa pelikula. Para sa mga manonood, ito ay parang isang buhay na kwento kahit nagawa lamang sa props at camera. Gayun din naman, noong 1977 ay binago ng pelikulang Star Wars ang paggawa ng special effects. Ang direktor nitong si George Lucas ay gumamit ng computer-generated imagery. Sa unang pagkakataon ay ginamit ang technology upang lumikha ng mga spaceship at kakaibang planeta na mukhang totoo. Ito rin ang naging simula ng digital effects sa pelikula. At noong 1993 ay ipinakita naman ni Steven Spielberg sa Jurassic Park kung paano pagsamahin ng CGI at animatronics. Ang mga dinosaur sa pelikula ay napaka-realistic kung kaya't para bang buhay ang mga ito. Number 10. Smartphone. Noong 1983 ay inilabas ng Motorola ang kauna-unahang mobile phone, ang Dynatac 8000X. Ito'y likha ni Martin Cooper na kilala bilang ama ng mobile phone. Napakamahal nito na umaabot ng halos $4,000 at halos isang oras lang ang kaya ng battery. Mabigat din ito at kasing laki ng isang brick kung kaya't hindi ito praktikal para sa karamihan. Ngunit sa kabila ng limitasyon nito, ang Dynatac ay nagbukas ng pintuan para sa isang bagong technology. Sa kauna-unahang pagkakataon ay pwede nang tumawag kahit saan, isang bagay na dati sa imagination lang nakikita. Bagamat simpleng device lang ito, ay ito ang naging simula ng mas malalaking idea. Samantala, noong 1992 ay ipinakilala ng IBM ang Simon Personal Communicator na tinaguriang unang smartphone. Hindi lang ito pang tawag dahil kaya rin nitong magpadala ng email, magplano gamit ang kalendaryo at magpatakbo ng apps. Noon ay kakaunti lang ang nakakaintindi sa potensyal nito dahil sa sobrang mahal ng presyo at limited technology. Ngunit ang tunay na revolution ay nangyari noong 2007 nang inilabas ng Apple ang iPhone. Ang iPhone ay nagtakda ng bagong standard sa technology. Sa unang pagkakataon ay ginamit ang touchscreen na hindi nangangailangan ng keypad or stylus. Si Steve Jobs, ang utak sa likod ng iPhone, ay nagbukas ng daan para sa mas madaling access sa internet, musika at apps sa iisang device. Gayun din naman, noong 2008 ay inilunsad din ng Apple ang App Store na nagbigay daan sa libu-libong developers na gumawa ng mga applications. Ang simpleng telepono ay naging multifunctional. Mula sa camera at musika hanggang online shopping at gaming. Noon ang telepono ay ginagamit lang para tumawag at mag-text. Ngayon ang smartphone ay isang maliit na computer na kayang gawin ng lahat. Kaya nitong maghanap ng impormasyon sa internet, magpadala ng email, kumuha ng litrato, mag-stream ng video at marami pang iba. Sa isang click lamang ay kaya mong magkaroon ng communication sa sino man sa mundo.